Senator Judge Ejercito thereafter Senator Judge Ontiveros for their interjections. You may proceed, sir, when you're ready. Thank you, Mr. Presiding Officer. Attorney Lotok, given that the Vice President repeated her alleged threats as presented kanina, sabi niyo twice or thrice sa mga Opo. videos. Yes, sir. Did you consider her persistent in making the threat or in going through with the threat, because these two are different? Yes, Your Honor. I think yung in-explain ko po yan yung nature of instruction. Kasi yung nature of instruction niya, sabi niya doon, pag namatay ako, huwag kang tumigil hanggat hindi mo mapapatay sila. So there, that's indicative of persistence na determined din po ang Vice Presidente na gawin yon at porsigido siya na doon sa kanya mga utterances kasi maliwanag po na sa instruction na hanggat hindi mo sila mapapatay, huwag kang titigil. So hindi ba ito tinatawag na persistent lamang doon sa threat kung may mangyari sa kanya? If something happens to her, di ba? Parang yun yung nasa... Yes, Your Honor. Does the heat of the moment still matter here? Kasi maaring dahil lang sa bugso ng galit o sa takot ng gabing yun, nang nangyari dahil sa sitwasyon na nandun po sila sa batasan. Again, Your Honor, pwede pong mag-matter yan kung yan lang ho ang pinagbasihan namin, yung November 23, 2024. Kaya lang, gaya nga ng explanation ko, kinonsider namin yung mga previous statements na may patterns, may consistencies, yung October 18, 2024, as well as after ng November 23, which is November 26, 2024. So marami ho ang mga factor na kinonsider namin bago kami nag-conclude na indeed may violation ang Vice Presidente. Dahil dun po sa Attorney Lotok, sa Israel versus People, GR number 265736, dated November 19, 2025, sinabi ng Korte Suprema na sa pagtukoy kung may mens rea o kriminal na intensyon, kinakailangan ding umiral ang pagpupursige or persistence. Yes, sir. Nabanggit natin. Yes, sir. Kung walang ganitong pagpupursige, walang krimeng grave threats. Yes, sir. Gaya ng mga bantang binitiwan lamang sa tindi ng galit o bugso ng damdamin, yung nabanggit natin kanina, Opo. o bilang biro at hindi naman sinundan ng anumang kilos o karagdagang pagbabanta. Yes, sir. Insofar as persistence is concerned, nakita po natin yan noong November 23 utterances. At the same time, persistence in the sense na aside doon sa November 23, inadmit po niya at reiterate niya yon in the November 26, 2024 statement. Dahil meron po sa sa Article 282, yung threats without persistence are not considered grave. Yes, sir. So, in conclusion, Mr. Presiding Officer, sa inyong palagay, ano-anong ginawa ng Vice Presidente ang may tuturing na pagpupursige o persistence sa kanyang mga banta? Well, Your Honor, October 18, sinabi na niya doon na I imagine myself cutting his head, na gusto kong tanggalin yung ulo niya ba. In fact, may instance doon na sinabi niya na pag di kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay nyo, itatapon ko sa West Philippine Sea. Merong ganun nung October 18. And then pagdating dito sa November 23, she was hurling profanities and invectives habang galit na galit siya at sinasabi niya, this country will go to hell dahil yung tao na yan na nakaupo, hindi marunong maging presidente. Wala akong kinukonsider na mas mataas sa akin. At the same time, he was lying through his teeth para lang makuha yung boto ng mga tao. And then nung kinausap niya na papatay sa 3. At the same time, dinugtong ho namin yung November 26. Inulit pa ho niya yon. Aside na persistence na yung nature ng kanyang utterances, inulit pa ho niya nung November 26 openly and in public na indeed may kinausap siya to take revenge, na kung mamatay siya, patayin niyo yung 3. That's
much persistence kung i-establish po natin yung persistence, Your Honor. Maraming salamat, Attorney Latok. That's all. No more further questions.